Masama nga ang panahon ngayon, pero dahil 2 araw na tayong hindi nakapagtinda, ay kailangan na talaga nating lumabas. A day in my life na may asawang stroke. Maaga pa lang ay maulan na talaga. Kaya yung ititinda ko ay yun lang, siomai, kwek-kwek at lumpiang gulay. Bago nga ako lalabas ay i-ready ko muna nga itong motor. Lalagyan ko nga muna ng trapalito para hindi nga ako mababasa. Pati nga dito sa likuran ay nilagyan ko na din para hindi rin mababasa dito yung lutuan. At ang importante sa lahat yung megaphone. Chinarge ko na nga pala ito at magre-record na ako. Siomai, lumpiang gulay, kwek-kwek. Siomai, lumpiang gulay, kwek-kwek. Ito na nga yung last preparation ko bago ako magtinda, ang mag-ayos ng sarili. Hindi nga pala dito kasama yung aking anak at naiwan lang siya dito sa bahay kasama ang kanyang papa. Kung kailan alis na ako ay saka naman bumuhos yung malakas na ulan. Pero buti na lang, ito na talaga yung pinakamalakas na ulan ngayong oras na to. Pinatila ko nga muna dyan at ayun, tumila naman talaga siya, hindi naman ganun katagal. At dumating na nga ang oras para ako ay aalis. Naka-cover nga ito para hindi nga siya mababasa at hindi rin maaalikabukan kung mainit. Kung abutan man nga ako ng malakas na ulan ay hindi naman din ako mababasa dito sa gilid dahil meron naman itong kortina. Ang mahalaga naman ay yung sa harap at sa likod. Natapos na rin mag-deliver ang aking asawa at siya nga yung makakasama ng aking anak at siya rin yung magbabantay dito sa aming tindahan. Kahit pa sabihin yung stroke siya, sabi ko nga sa inyo ay hindi naman pare-parehas ang stroke. Nakakayanan naman niyang magtinda. Pagdating niya sa palamig ay nakakapag-serve naman siya. Ipapahawak niya nga sa customer yung plastic at imbudo at siya naman yung magsasandok, 'di ba? Para-paraan lang din naman talaga. At sa sitwasyon nga namin ay kailangan talaga namin mag-teamwork. Wala naman kaming ibang aasahan kundi ang bawat isa lang din. Tulad nito, may hugasin. Mga ginamit ko nga yan sa pagluluto ng mga paninda. Magluluto pa yan siya ng ulam namin. Ilalabas ko na nga dito yung motor. At alam nyo ba, nung hindi pa siya stroke, hindi talaga ako marunong magmotor. At sabi ko nga sa kanya, ayoko matutong magmotor dahil nakakatakot nga. Pero natuto lang talaga ako mula nung na-stroke siya dahil nga kailangan. Baka kasi mabenta yung motor kung hindi naman ito magagamit sa paghahanap buhay. Ganun pala no, kapag ka may reason pala talaga, tututunan mo talaga yung mga bagay na akala mo hindi mo makakaya. Mula nung na-stroke siya, maraming nagbago. Isa na dito yung natuto ko magmotor. Dati sa bahay lang talaga ako, ngayon talaga hindi pwedeng tatambay lang ako sa bahay. Tinuruan din ako na maging matatag, malakas ang loob, harapin ang pang-araw-araw na buhay, na ganun nga yung kanyang sitwasyon. Mahirap sa umpisa, sa totoo lang talaga. Pero habang tumatagal, nagiging okay naman ang lahat. Nagiging magaan na ang lahat. Pero hindi ko naman sinasabi ngayon ay magaan na ang buhay. Mahirap pa rin. Kasi kung hindi ka gagawa ng paraan, hindi ka kikilos para kumita, ay wala rin. Sa oras na to, gumaganda-ganda na yung panahon. Paminsan-minsan, sumisilip yung araw, tapos umaambon ng konti. Pero at least talaga hindi lumalakas yung ulan. Shoutout nga pala dyan sa Black One, doon sa baba, napapanood daw nilang aking video. Salamat sa inyong panonood. Salamat din sa inyong pagbili sa akin palagi. Hindi ko na nga nalibot ng buo ang baryo. Pero kahit ganon, ay naubos pa rin yung dala ko kanina. Lumabas nga ako ng alas 3 at nakauwi na rin ako ng alas 4 at bumuhos na naman nga yung ulan. May mga naghanap nga dyan ng corn dog, eh hindi naman ako nagtinda dahil konti lang talaga yung niluto ko ngayong araw. Sapat lang para mapaubos ko talaga siya. Tapos dito na ako sa tindahan magbabantay hanggang alas 9 po ito ng gabi. Siomai, fries, siopaw naman yung meron dito. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Salamat sa panonood.